ng Kristiyano. Ang isang tunay na Kristiyano ay siyang tagasunod ni Jesus. Ang ating tungkulin ay paghariin ngayon si Jesus sa mundo. Ibig sabihin, kung ano ang misyon na ginampanan ni Jesus sa kanyang pagparito sa mundo at pinagpatuloy niya sa pamamagitan ng Espiritu, hindi po lalayo doon ang tungkulin ng bawat isang tagasunod ni Jesus. Ang ministeryo ni Jesus ay nagpapakita ng kanyang pag-ibig sa mga may hirap, may sakit, mga inaapi, at lalo na sa mga taong makasalanan at hiwalay sa Diyos. Ang sabi nga po sa Lucas 4, talatang 18 hanggang 19, pinili niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang magandang balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na malaya na sila. At sa mga bulag na makakita na sila. Sinugo rin niya ako upang palayain ang mga inaapi at ipahayag na dumating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Napatay po ang Panginoong Jesus sa krus, inilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay na muli, umakyat sa langit at ngayon nasa kanang kamay ng Diyos. Ginawa niya yun, tinis ang hirap, nagpakababa, namuhay kasama natin, naging kahiya-hiya ang kanyang kamatayan. Para ano? Para ano po ang kanyang kamatayan? Para sa pamamagitan niya ay naituring tayong matuwid sa harapan ng Diyos at para madala tayo sa Diyos. Pero ang tungkulin ito ay nais niya ipagpatuloy ng lahat ng kanyang mga tagasunod. Ibinigay niya sa atin ang tungkuling panumbalikin ang mga tao sa kanya. Hanggat di pa bumabalik ang Panginoong Hesus, hanggat may mga taong hindi pa nakakakilala sa kanya at nananatiling hiwalay sa Diyos, hanggat may mga taong naghihirap pa at inaapi, nananatili ang tungkulin nating ipangaral at ipamuhay ang katotohanan ng mabuting balita ni Kristo. Saan man tayo naroroon at anuman ang sitwasyon ng ating mga buhay. Nais ng Diyos para sa lahat ng Kristiyano ay may impluensya sa paligid niya. Ito may sa pamilya, sa trabaho, sa paaralan, sa ating komunidad at kung saan man tayo dinadala ng Panginoon. Pero ang tanong, bakit maraming lugar na hindi nararamdaman ang impluensya ng mga Kristiyano? Dahil ba wala o kukunti ang mga Kristiyano doon? Hindi lang naman po bilang ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan ay kung ang mga Kristiyano bang nasa lugar na yon ay ginagampanan ang tungkuling ibinigay sa Diyos, ng Diyos sa atin. Alam natin kung ano ang tungkulin natin. Alam natin hindi lang natin ito basta ipaubaya sa mga pastor at misyonero. Alam po natin yan. Pero ang problema, bakit hindi gaanong nararamdaman ang impluensya ng mga Kristiyano sa mga lugar na ito? Ito ay dahil hindi natin inilalagay sa isip at puso natin ang tunay na pagkatao natin. Nakadepende sa kung sino tayo at ano ang pagkakatawag sa natin sa klase ng impluensya na magkaroon tayo sa ibang tao. Nakadepende sa ating identity kung ano ang magiging pangarap o intensyon natin sa kanila. Mahalaga pong malaman natin ang identity natin bago tayo magkaroon ng malaking impluensya sa ibang tao. Ano mang ginagawa natin ay refleksyon ng pagkakakilala natin sa sarili natin. Kaya ang itanong natin sa sarili natin ngayon ay, sino ba tayo kay Kristo? Ano ba ang pagkakatawag natin sa sarili natin ngayon? Ano ba ang pagkakatawag sa atin ng Diyos? Ang sabi po sa Juan 1, talatang 12, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ibig sabihin po, tinanggap natin si Jesus, sumampalataya tayo sa Kanya, at binigyan niya tayo ng authority na maging anak niya.
Isa po yan sa identity natin. Tayo po ay anak ng Diyos. Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya ay bago na. Ayon naman po yan sa 2 Corinthians 5:17. Ibig sabihin, tayo ay bagong nilalang na dahil nakipag-isa na tayo kay Kristo. Isa po rin po yan na identity natin bilang mga Kristiyano. At marami pa pong bagay ang binabanggit ng Biblia tungkol sa ating identity, tungkol sa ating pagiging Kristiyano o mananampalataya. Kaya sa umaga pong ito, ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay ang gampanin ng Kristiyano. At ang scripture text po natin ay mababasa natin sa Mateo 5, talatang 13 hanggang 16. Sige po, sabahan niyo po ako sa pagbasa. Ang sabi po dito ay, kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan. Kaya itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisilbi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Purihin ko ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ang sabi po sa verse 13 ay, kayo'y asin sa sanlibutan. At sa verse 14 ay, kayo'y ilaw sa sanlibutan. Ang kausap po dito ng Panginoong Hesus ay hindi lang mga apostol, hindi lang mga pastor o misyonero. Ang kausap niya dito ay ang lahat ng tagasunod niya. May dalawang images na isang Kristiyano, pero merong isang itinuturo sa atin tungkol sa gampanin o pagkakatawag sa atin ng Diyos. Una po, kayo'y asin sa sanlibutan. Ang ating mundo ay patuloy na nabubulok. Ang mga tao sa mundong ito ay pasama, makasalanan at laban sa Diyos. Marami ang malugod pang tinatangkilik ang kasalanan at taas nyo pa nilang inihahayag ang kanilang kasamaan. Ang masama ay nagiging mabuti at ang mabuti ay nagiging masama sa paningin ng tao. Ito na ang kalagayan mula nang magkasala ang tao. Ito marahil ay sa kadalihan ng makasalanan ang puso ng tao. Ayon nga po sa Jeremias 17, talatang 9, ang puso ay mandaraya sa lahat ng bagay at totoong masama. Ang asin po sa panahon ng bagong tipan at hanggang ngayon ay may iba't ibang gamit. Pero tingnan natin ang mga pangunahing gamit nito. Una, ito po ay may kinalaman sa pagkain, pampalasa. Kapag ang pagkain ay matabang at walang lasa, hindi po masarap, di po ba? Pero kung nilagyan ng pampalasa, mas gaganahan tayong kumain kasi masarap. Ang asin ang nagpapalitaw ng lasa ng pagkain at pinalilitaw nito ang lasang ambag ng bawat sangkap ng isang putahe. Sa mundong ginagalawan natin, maraming tao ang nagtitiis dahil walang lasa ang buhay nila. Parang walang kabuluhan. Kahit na parang nag-i-enjoy sila sa mga makamundong bagay, isang araw maramdaman nila na walang direksyon ng buhay. Kung wala ang mga Kristiyano at ang kaligtasan na pinapahayag nila, ang mundong ito ay magpapatuloy sa pagiging walang lasa o pasama ng pasama. Walang tunay na lasa na matatagpuan sa mundong ito, ni tunay na kaligayahan. Tanging sa mga Kristiyano o mananampalataya na may tunay na alat, matatagpuan ang saya at kaligayahan sa pamamagitan po ni Kristo. Dahil dito, bilang Kristiyano,
Tayo ay may tungkulin na ipalasap sa mundo ang tunay na lasa at ligaya na nagmumula kay Kristo na ating pinaglilingkuran. Ang sabi ng Panginoon, tayo ang asin na pampalasa, nagbibigay sigla, nagbibigay gana. Ngunit paano na po kung pati tayong mga Kristiyano na mga asin ay mawalan na rin ang alak? Paano pa natin magagampanan ang ating mahalagang tungkulin? Nawawalan po tayo ng lasa kapag pinatabang na rin tayo mismo ng kamunduhan. Kapag nawawala na ang impluwensya natin sa kanila. Kapag tayo na ang naaakay nila. Kapag sunod-sunuran na lang tayo sa pagpabago-bagong uso ng mundo, nawawalan ng saysay ang ating pagiging Kristiyano. Kapag ipaniwala ba ang isang taong makamundo ang mangaral tungkol sa kabanalan o tungkol kay Kristo? Hindi po, di po ba? Kapag babaero ang isang lalaki, pwede ba niyang pangaralan ang kumpare niya na tungkol sa katapatan sa asawa? Hindi rin po. May karapatan bang pagsabihan ng isang lasenggo ang kaibigan niyang sugapa sa alak? Kung sugaro lang magulang, susundin pa siya ng anak niya kapag pinagbabawalan niya itong huwag magsugal. O kaya ang isang magnanakaw, may karapatan ba siyang mangaral tungkol sa katapatan? Hindi rin po. Kung kapareho na rin po tayo ng mundo na masama, paano pa natin mababago ito tungo sa mabuti? Kapag wala na rin po tayong lasa, paano po natin mapapaalat ang ating kapwa? Kaya mag-ingat po tayo. Huwag nating hayaang patabangin tayo ng mundo. Manatili tayong asin na bukod sa nagpapalinis, nagpapalasa rin sa sanlibutan. Sinabi ni Jesus, kayo ang asin. Hindi niya sinabing ikaw ang asin. Kayo, ibig sabihin plural, maramihan. Alang silbi na isang butil ng asin sa isang kasirolang sabaw. Kung hindi po maramdaman ng alat nun eh. Di po ba? Wala po itong epekto. Tayo ay tinatawag sa isang sambayan ng Kristiyano, ang Iglesia. Sama-sama tayong magbibigay lasa sa sambayanan, pagkat ang tunay na pagbabago ay nakukuha lamang sa pagkakaisa. Si Kristo ang nagbibigay alak sa asin at nagbibigay liwanag. Kung wala siya, walang silbi ang ating paglilingkod. Siya ang nagbibigay kaliwanagan sa ating isip, lakas sa ating dibdib, at pagmamahal sa ating puso, sapagkat siya ay naparito at nagturo, nagpalakas ng loob sa mga mahihina at nagpakita ng tunay ng pagmamahal. Ang isang Kristiyanong hindi namumuhay ayon sa kanyang kalooban, ay inihahalin tulad niya sa asin na walang alat na itinatapon na lang. At ganoon din sinasabi po sa Juan 15, talatang 16, na inihahalin tulad niya sa isang sangang niwalay sa puno ng ubas at natuyo, kaya pinuputol na lamang at ginagawang panggatong. Maganda po ang paghahalin tulad ni Jesus. Mawawala siya sa ating buhay kung sa pagpapatuloy natin sa mundong ito ay nadudumihan tayo ng mga maling kaisipan at impluwensya ng mundo. Mawawala siya kung ang ating yaman, ang ating talino, kahit na ang mga itinuturing na mahalaga sa buhay ay itinuturing nating mas mahalaga kaysa sa Kanya. Sila po ang humaharang sa Kanyang sa pagbibigay liwanag sa atin. Mahirap po habang tayo ay nasa mundo pa. Subalit si Jesus ay nasa kapwa nating asin at ilaw. Mapapaalat lang isang wala ng alat na butil ng asin sa pagsama niya sa iba pang butil na may alat. Tinatawagan tayo ng Panginoong Jesus pagkatapos nating matamo ang alat at liwanag na ibahagi natin ito sa ating kapwa ng hihina at nanlalamig sa pananampalataya at maging sa hindi pa nakakakilala kay Jesus. Ang isang supot ng asin ay nagsisimula sa pagtitipon o maraming butil ng asin. Ang lahat ito ay nagsisimula kung sa ating personal na buhay kung patuloy tayong mamumuhay sa turo ni Jesus, ang turo tungkol sa alat ng asin at liwanag ng sanlibutan.
At ang pangalawang gamit po ng asin ay ginagamit din po itong bilang preservative. Kapag inasinan ng isang pagkain, mas tumatagal po ang buhay. Matagal bago mabulok. Sa mga bansang mainit, ginagamit ang asin upang mapanatili na buo at sariwa ang pagkain sa pamamagitan ng paglalagay ng asin. Sa parehong paraan, kapag ang isang Kristiyano ay makitungo sa mga hindi mananampalataya at makasalanang tao ng mundo, naiiwasan ang mabilis na pagkabulok ng mundo dahil sa kanyang alat. Ang mundong ginagalawan natin ay bulok dahil sa kasalanan. Unti-unting nasisira at patungo sa kapahamakan sa hatol ng Diyos dahil sa karumihan nito. Pero tayo mga Kristiyano ay asin na gagamitin ng Diyos para hindi lalong lumala ang pagkalugmok ng tao sa kasalanan, para mapigilan ang kabulukan sa lipunan, para matulungan ang mga taong tumalikod sa kasalanan. Nang sabihin ng Panginoong Hesus na tayo ang asin ng mundo, ay dapat nating lagyan ng lasa ang mundo. Ibig sabihin, magkaroon tayo ng isang pamumuhay na matapat sa Diyos at mapaglingkod sa kapwa. Sa gayon, magkakaroon ng halaga ang kanilang buhay. Kung mapapansin po natin, ang asin ay kulay puti, nangahulugan ng kadalisayan, purity. Ang Kristiyano ay naninirahan sa mundo, ngunit dapat bumuhay na may kadalisayan, kakaibang buhay. Ang Kristiyano ay nakakita ang kaluwalhatian ni Kristo sa kakaibang paraan ng pamumuhay. Mga mamamayan ng kalangitan, ngunit nabubuhay pa dito sa nabubulok na mundo upang magbenepisyo ang mundo. Sa ganitong diwa, mahalagang patuloy na tanggihan ang tukso ng mundo at maging katulad ni Kristo. Dapat kalabanin ang maling ugali ng mundo at ipahayag at mamuhay sa biblikal na pamamaraan. Ang Kristiyano ay dapat maging daan upang mapalago ang mundo ng ayon sa kabutihan ng Diyos. Dapat tanggihan ang masama at sundin ang kabutihan. Katulad ng isang pataba na ang layunin ay gawing malusog at mabunga ang isang halaman. Ang layunin ng Kristiyano ay itaguyod ang kabutihan upang mapalaganap sa mundo na nabubulok. Dapat mahawaan ng Kristiyano ang tao na mauhaw sa pagkakakilala kay Kristo at sa kaligtasan ng kaluluwa. Kung tayo ay namumuhay bilang isang Kristiyano araw-araw para sa kapurihan ni Kristo, ay makikita ng mundo na kakaiba tayo at magnanasa sila na makilala din si Kristo. Lagi nating tandaan, Kristiyano lamang ang asin sa sanlibutan. Dahil kumakatawan tayo kay Kristo, tayo na din ang pag-asa ng mundong ito. Nawa, maramdaman ng mundo ang benepisyo mula sa ating mga Kristiyano upang sila man ay mauhaw para kay Kristo. Ang pangalawa po ay ang tawag sa atin ay ilaw. Kaya dapat ang impluwensya natin sa ibang tao ay nakikita nila. Mahalaga na maiparamdam ito sa mundo habang namumuhay dito. Kung tayo ay Kristiyano, kung tayo ay nagtitiwala kay Jesus, tayo ang ilaw sa sanlibutan ito. Hindi matatagpuan ang ilaw na ito sa mga hari, sa mga politiko, sa mga artista, kundi sa mga nagtitiwala lamang kay Jesus, ang ilaw ng sanlibutan ito. Ang liwanag ng Kristiyano ay kailangang kakaiba. Ang sabi sa talatang 14, kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo. Kung paano ang isang lungsod sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago, dapat ay ganoon din kayo. Nakikita nilang andoon tayo. Nakikita nilang may liwanag sa atin. Nakikita nilang nasa atin ang sagot sa mga tanong nila.
Nakikita nila kung may kasalanan kasi nakikita nila iba ang pamumuhay natin. Nakikita nila na kailangan nila ng isang tagapagligtas. Nakikita nilang wala silang magagawa sa sarili nila. Nakikita nila kung anong katotohanan dapat nilang panghawakan. At nakikita nila kung sino ang dapat nilang tularan. Pero kung hindi ganito ang nakikita sa ating bahay o sa trabaho, may problema po. Ayon sa verse 15, walang taong nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ng takalan. Sa halip, inilalagay ang ilaw sa patungan upang magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Tayo pong mga Kristiyano ay tinawag ng Panginoong Hesus na ilaw ng sanlibutan. Ibig sabihin, ang buhay natin ay dapat nagbibigay liwanag sa mga tao na nasa kadiliman. Ipahayag natin sa kanila ang ating pananampalataya. Naging ilaw ang buhay natin dahil sa pananampalataya. Sinabi nga po ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Walk by faith, not by sight. Ang ating pananampalataya ay liwanag sa buhay natin. Kung isinasa buhay natin ang ating pananampalataya, tayo ay nakapagbibigay ng liwanag sa sanlibutan. Sa panahon ngayon, marami sa mga tao ay puno ng takot at pangamba dahil sa pandemya. Ang iba ay nagpapanik sa mga pangyayari. Ito ang panahon na ipahayag natin ang ating pagkaliwanag sa kanila. Magbigay liwanag tayo sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa at ipakita natin ang ating habag sa ating kapwa. Tulungan natin ang nangangailangan sa abot ng makakaya natin. Magbigay tayo ng pag-asa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tingnan niyo po natin si Pastor Ferdy. Hindi lang po nag-aalab, kundi naglalagablab. Hindi lang nagliliwanag, kundi nagniningning sa kanyang kampanin na kahit may pandemya ay maraming Bible studies ang nabuksan niya. Hindi niya alintana ang pagod at takot na baka mahawaan siya ng virus. Ipahayag natin ang mabuting balita na nagbibigay liwanag sa buhay. Good news na ang tungkulan ng Diyos na nagpapaliwanag sa sanlibutan. Spread the coronavirus. Amen? Hindi ang masasama ang palaganap natin, kundi ang kabutihan para makamit natin ang liwanag sa pamayanan. Ang pandemya ito ay matatapos din. Sa ngayon po ay unti-unti nang lumuluwag ang mga alituntunin ng IATF. Manalangin tayo, magtiwala, at magtulungan tayo na maibalik sa normal ang pamumuhay natin sa tulong at awa ng ating Panginoon. Bakit po inilalagay ang Kristiyano sa mundo? Upang magbenepisyo ang mundo at mangyayari lamang ito kung magliliwanag ang kanilang ilaw. Halimbawa, kung ang mundo ay magsinungaling at ang Kristiyano ay magsinungaling, ano po ang kaibahan? Kung ang mundo ay tamad at ang Kristiyano ay tamad, ano ang kaibahan? Wala po. Hindi natin mabibenepisyuhan ang mundo kung ang ginagawa ng mundo ay ginagawa rin po natin. Ang bawat Kristiyano ay dapat ipakita ang ilaw ni Jesus sa sanlibutan. Ano ang ilaw na ito? Ito ang ilaw ng kaligtasan, buhay na walang hanggan, kaalaman ng Diyos, pagkalakad ng kaligtasan, at ang liwanag na nagniningning sa kadiliman na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Si Jesus bilang liwanag ng sanlibutan ay inihayag ang kabulukan ng sanlibutan. Ano mang tinatangkilik ng tao ay itinuturing na masama sa liwanag ng kaligtasan. Ito ang katotohanan. Si Jesus mismo ang nagsabi na ang mundo ay madilim dahil sa kasalanan at ang tao ay masama. Dahil dito,
Ang kasamaan ng mundo ay nahayag dahil sa liwanag ng kaligtasan mula kay Kristo. Mahal ni Jesus ang mundo na nagpako sa kanya sa krus. Ngunit, kahit na ang mundo ay masama at patuloy mang mahayag ang karumahan nito, ang liwanag ng kaligtasan ni Kristo ay magiging daan upang ito ay malinis. Ang liwanag na nagtuturo ng daan palabas. Hindi lamang upang ituro ang daan palabas, kundi upang bigyan ng pag-asa ang walang pag-asa. At higit sa lahat, kaligtasan sa hindi pa mga ligtas. Marami ang hindi lalapit sa liwanag sapagkat ang kanilang gawa ay masama. Ngunit ang ilan ay lalapit sa liwanag sa pamamagitan ng ating liwanag. Nasa atin na ang liwanag. Ang dapat lang natin gawin ay ilagay ang sarili natin sa posisyong makaka-impluwensya sa ibang tao. Napakahalaga ng presensya ng mga Kristiyano. Hindi po sinabi ni Jesus na gumawa tayo ng bagong asin o magparami ng asin, kundi lumabas. Hindi gumawa ng ilaw, kundi tanggalin ang tumatakip sa ilaw. Bakit inihambing sa ilaw ang mga nagmamahal kay Jesus, ang mga Kristiyano? Sapagkat inaasahan ni Jesus na ang mga nagmamahal sa Kanya ay nagsisilbing liwanag sa mundo na nagre-resulta sa paggawa ng mabuti. Kapag napapurihan ng mga tao ang Diyos dahil sa buhay ng mga nagmamahal kay Jesus, ay napatunayan ng mga mananampalataya na sila ay ilaw ng sanlibutan. Tayo mga mananampalataya ni Jesus ay may kapangyarihan na magliwanag para makilala ng mga tao ang Diyos. Ang ating kapangyarihan na magliwanag ay ang pagbabahagi o pangangaral tungkol kay Kristo sa iba. Kailangan nating ipangaral ang mabuting balita na kay Jesus ay may pag-asa ng kapatawaran, kaligtasan, at buhay na walang hanggan. Sabi po sa Roma 1, talatang 16 hanggang 17, hindi ko ipinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Inihahayag nito ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. At ayon sa nasusulat, ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Sabi sa verse 16 ay, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Paano po natin paliliwanagin ang ilaw natin? 58 verse 7 to 10. Balikan po natin ang Isaiah. Ang sabi po dito, ang mga nagugutom ay inyong pakainin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yung mga tao na halos hubad na ay inyong dadamitan. Ang pagtulong sa kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita ay iwasan, kung ang nagugutom ay pakainin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. Ipakita po natin sa pamumuhay natin na naliwanagan na tayo kung namumuhay tayo ng malinis at walang kapintasan at may katangiang binabanggit ni Jesus sa kanyang beatitude. So yung mababasa po natin sa Matthew 5, 3 to 12. Ano pa ang mga katangiang ito? Ang sabi po doon ay mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan na kundi ang Diyos, mapalad ang mga nahapis, mapalad ang mga wala nang inaasahan kundi ang Diyos, mapalad ang mapagkumbaba, mapalad ang mga mahabagin, at mapalad ang mga may malinis na puso. Ito po yung kingdom values. Ito yung pinahalagaan sa kaharian ng Diyos at dapat tinataglay ito ng kanyang mga alagad.
Tinataglay ito ng lahat ng mga sumasampalataya kay Jesus. Tinataglay ito ng lahat ng mga Kristiyano. Hindi po sinasabi dito na mapalad ang tao na maraming pera, na mataas ang pinag-aralan, na may kapangyarihan sa gobyerno. Hindi po ganon. Kundi ang pinahahalagahan ni Jesus ay yung values ng tao, yung pagkatao. Kaya po dapat taglayin natin ang mga ito upang magsilbi tayong ilaw na nagliliwanag sa ibang tao. Kulang na po ang mga Kristiyanong nagliliwanag sa pamamagitan ng tapat na pagsasabuhay ng kanilang pananampalataya. Maging katulad po tayo na Apostol Pablo na namuhay sa pananalig kay Kristo na hindi nakabatay sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ni Kristo, kapangyarihan ng Diyos. Nakalulungkot po na meron pa ang mga Kristiyano na kadiliman pa ang dala sa buhay ng maraming tao. At sana po, huwag na tayong dumagdag o hindi tayo kasama dito. Hindi lang asin, tayo rin ay ilaw. Madilim ang mundong tinitirhan natin ngayon. Madilim kasi ang mga tao ay patuloy na namumuhay sa kasalanan. Madilim dahil marumi ang buhay ng mga tao. Pero tayo ay ilaw. Narinig natin ang katotohanan at binabago tayo nito. Nasa atin ang liwanag ni Kristo. Nilinis na tayo ng Diyos. Tayo ang ilaw na magliliwanag sa buhay iba. Meron tayong ibang identity. Iba sa mundo ito. Ang buhay natin dapat iba, pero hindi hiwalay. Tandaan nating identity ang pinag-uusapan dito. Hindi niya inutos na maging asin kayo o maging ilaw kayo. Maliwanag po na sinabi sa verse 13 na kayo'y asin sa sanlibutan. At sa verse 14 na kayo'y ilaw sa sanlibutan. Ang sabi niya, tayo'y asin na. Tayo ay ilaw na. Ang tanong na lang, hahayaan ba natin na maramdaman ang alat natin? Na makita ang liwanag natin? Kung tayo ay asin at ilaw, ano ba ang dapat maging epekto natin sa ibang tao? Siyempre po, hindi pwedeng itago o mawala ang impluwensya natin. Saan man tayo naroon. Dapat nararamdaman. Dapat nakikita. Pero ang problema ay hindi laging nararamdaman. Hindi laging nakikita ang impluwensya niya. Yan po ang problema. Ang tawag sa atin ay asin. Kaya dapat ang impluwensya natin sa ibang tao ay tulad ng asin. Dapat nararamdaman nila na andoon tayo. Kung tayo ay asin, ibig sabihin, ang pagiging Kristiyano natin ay hindi pang display lang. Ano ba ang halaga ng asin kung hindi na natin malasahan ang alat nito? Kaya nga sabi sa talatang 13 ay tayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ng asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na po itong kabuluhan. Kaya ito'y tinatapon na lamang at tinatapakan ng mga tao. Pero ang sabi ng iba ay, ang laki ng mundo para magkaroon ako ng impluwensya. Ang laki ng antipolo. Ano ang magagawa ko? Malaki nga ang mundo. Malaki nga ang antipolo. Pero ang sabi ng Panginoong Jesus ay, kayo ay asin sa sanlibutan. Kayo ay ilaw sa sanlibutan. Hindi naman natin gagawin yun na mag-isa. Sabi nga po niya, kayo plural, maramihan. Ibig sabihin, gagawin natin sama-sama. Magtutulong-tulong ang mga Kristiyano sa antipolo. Ang isang butil lang asin ay walang gaanong epekto, pero pag dinamihan mo, lasang-lasa na po ang alat. Pag sinindihan mo ang isang flashlight sa isang barangay na brownout, hindi mo mararamdaman ang epekto nito. Pero kung sabay-sabay nabubuksan ng lahat ng Kristiyano ang flashlight nila, tiyak na masisilaw ang buong barangay sa liwanag. Marami tayong Kristiyano dito. Halimbawa na lang dito sa Antipolo. Marami ang mga churches. Ang problema ay nakikita ang mga church buildings. Pero ang mga Kristiyano ay andoon lang sa loob. Hindi lumalabas.
Tandaan po natin na hindi lang mga pastor, hindi lang mga misyonero, kundi bawat isa sa atin, bawat Kristiyano ay may tungkuling ipahayag ang mabuting balita. Mahalagang naroon ang presensya natin sa ibang tao. Pero ang pinakamahalaga ay hindi yung presensya natin, kundi yung presensya ni Jesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Magkakaroon tayo ng malaking impluensya sa iba kung hahayaan natin si Jesus mismo ang magliliwanag sa atin. At yung liwanag na yun ay ma-reflect sa ibang tao. Kaya tingnan po natin ang sarili natin. Tinatanggap ba natin ang liwanag galing kay Jesus? Kumusta na po ang relasyon natin sa Kanya? Kumusta na ang pakikinig natin sa Kanyang salita? Kumusta na ang ating pagbabasa ng Biblia? Kumusta na ang pagsunod natin sa kalooban niya? Tandaan po natin, hindi madadala ang ibang tao palapit kay Jesus kung tayo mismo ay malayo sa Kanya. Dalawang purpose po ang binigay ni Jesus na magiging resulta kung hahayaan nating magliwanag ang ilaw na nasa sa ating mga Kristiyano. Ayon po sa verse 16, pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Tandaan natin, ang hangad natin ay hindi lang upang makita ng mga tao ang gawa natin. May warning nga ang Panginoon sa Mateo 6 na ang sabi ay, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matamong gantimpala buhat sa inyong Ama nasa langit. Kaya mag-focus tayo doon sa intensyon na hindi lang may pakita, kundi doon sa mabubuting gawa. Ang gagawin natin at sasabihin sa ibang tao ay yung mabuti at makabubuti sa kanila. Kung sa trabaho natin may isang nangangailangan ng counseling at prayer, gawin natin para matulungan sila sa problema nila. Kung sa kamag-anak natin ay may dumaraan na mabigat na pagsubok dahil sa relasyon ng mag-asawa, problema sa pera, o kaya may sakit, kailangan nila ng mga taong magpapakita ng pag-ibig sa kanila. At higit sa lahat, ang pinakamabuti nating magagawa ay ang madala sila sa Panginoon. Kaya samantalahin natin ang mga pag-uusap at kwentuhan na maibahagi natin ang mabuting balita. Pwede natin silang hingan ng prayer request para maipanalangin natin sila at bigyan ng anuman ang kaya nating ibigay sa kanila. Ito man ay pinansyal na tulong o iba pa. Mga kapatid, napakahalaga po ng pananampalataya na may kasamang gawa. Sinasabi rin po ito sa Santiago 2, talatang 14. Sinasabi dito ay, mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao? Kung sabihin man niyang siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa, maililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawang ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan. May mamuti bang maidudulot sa kanya yun? Ganyan din naman, patay ang pananampalataya. Walang kalakip na gawa. Amen. Lahat tayo ay may magagawa para maka-impluwensya sa buhay ng ibang tao para sa ikabubuti nila. Basta ang intensyon natin ay magamit ng Diyos para sa buhay ng iba. Ang intensyon natin ay makita ng mga tao ang mabubuting gawa natin at pupurihin nila ang amang nasa langit. At sa pamamagitan ng gawa natin, dalawa lang ang magiging tugon ng mga tao. Maaari nilang pintasan ng Diyos o maaari nilang makita ang kagandahan at kadakilaan ng Diyos. Kung ituturing natin ang ating mga sarili na anak ng ating Ama na nasa langit, ang hangad natin dapat ay kung ano ang makapagbibigay sa Kanya ng karangalan. Ito ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay.
iniligtas, at magpapatuloy sa paggawa ng mabuti. Kapag nakita ng mga tao na ginamit tayo ng Diyos sa kanila, ay hindi lang sila sa ating magpapasalamat, kundi lalo silang magpupuri sa Diyos. Paano ba tayo magliliwanag dito sa makasalanang mundo? Sa pamamagitan ng pamumuhay ayon sa kaligtasan ni Jesus. Ibig sabihin, tayo ay namumuhay na hindi umaayon sa mundo. May kabanalan at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, tinatanggihan natin ang gawang makamundo at namumuhay tayo na may kapuspusan ng banal na Espiritu. Kung nakita natin ang ganda at natikman ang linamnam ng mabuting balita ni Kristo, dapat ipakita at patikim din natin yan sa ibang tao, sa mga hindi pa nakakilala kay Kristo. Maaring mahirap, maaring matagal bago magkaroon ng bunga, maaring maraming sakripisyo, maaring negatibo ang maging tugon, ang maging reaksyon ng iba. Pero magtiyaga po tayo, magtiis, magpatuloy, dahil naniniwala tayo na kahit anong tigas ng puso ng tao, God is sovereign over all, over our salvation. At hindi po yan excuse para hindi na tayo mag-evangelize o mag-disciple. Dapat maging motivation pa nga natin yan para tayo magpatuloy, para mas marami pang tao ang maabot ng Ebanghelyo, para mas marami pang churches ang maitanim at matulungang maisentro kay Kristo. Para maabot ang lahat ng lahi sa buong mundo. At kapag nangyari yon, babalik ang Panginoong Jesus. Makakasama natin ang lahat ng mga lahing naabot natin. Kasama ang mga taong na bahaginan natin ng Ebanghelyo at natulungan sa pagsunod kay Kristo. Tandaan natin, tayo ay namumuhay bilang ilaw at asin ng sanlibutan, hindi upang maibigay sa atin ang ningning na meron tayo. Ito ay higit sa lahat upang mapapurihan natin ang Diyos. Bilang mga Kristiyano, lagi nating tandaan na tayo ay ilaw at asin ng sanlibutan. Tayo bilang tagapagdala ng pangalan ni Jesus sa mundo. Tayo ang pag-asa ng mundo sa pamamagitan ni Kristo. Nawa ay patuloy nating naisin na maging kakaiba sa mundong ating ginagalawan. Nang ang mundo ay magbenepisyo sa liwanag na taglay natin. At nang higit sa lahat, mapapurihan ng Diyos at si Jesus na ating tagapagligtas. Ingatan din po natin na baka sa sobrang pagliliwanag natin ay nakakabulag naman tayo sa halip na nakakatulong makakita. Lagi po nating tiyakin na ang liwanag na ang ating ilaw ay hindi lamang nagmumula kay Jesus, kundi si Jesus mismo. Kasi po aminin man natin o hindi, minsan ang liwanag nga natin, pero hindi naman talaga si Jesus ang ating ilaw. Baka hindi na nagpagpupuri sa Diyos ang pakay natin. Baka sarili na natin ang gusto nating sumikat. Sarili natin ang gustong palakpakan at papurihan. Baka lang po. Kaya ingat po tayo. Ang Diyos ay liwanag at gayon din ang anak. Sinabi ni Jesus, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay." Ayon po yan sa John 8 verse 12. Ang salitang paglakad ay nangangahulugan ng paglago. Kaya nga, naunawaan natin muna sa talatang ito na ang kinakailangang lumago ang mga Kristiyano sa kabanalan at maging matibay sa pananampalataya habang sumusunod tayo kay Kristo. Ang Diyos ay liwanag at layunin niya na ang mga mananampalataya ay maging refleksyon ng kanyang liwanag at maging kagaya ni Kristo araw-araw. Ang paglakad sa liwanag ay nangangahulugan ng pagkilala sa Diyos, pagkaunawa sa katotohanan, at pamumuhay sa katwiran. Hindi dapat maging tamad ang mga Kristiyano at panuorin na lang ang iba na nagpapatuloy sa kadiliman ng kasalanan habang nalalaman na ang mga nasa kadiliman ay nakatalaga para sa walang hanggang
pagkahiwalay sa Diyos. Ninanais ng liwanag ng sanlibutan na maglaho ang kadiliman at ipagkaloob ang kanyang karunungan sa lahat ng dako. Bilang mga asin at ilaw ng sanlibutan, bilang mga inaring anak ng Diyos, dapat na masalamin sa atin ng mga tao ang kanyang lasa at liwanag dito sa mundo na pinagdilim ng kasalanan. Ang ating layunin sa pagpapatotoo sa mga hindi mananampalataya ay upang imulat ang kanilang mga mata. Ibalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, iligtas sila sa kapangyarihan ni Satanas, at ibalik sila sa Diyos. Amen. At sa ating paglalago, tayo ay asin at ilaw sa sanlibutan. Tandaan natin ang ipinagagawa ng Panginoong Hesus sa atin. Kung sabi sa Mateo 28, talatang 11-20, kaya umayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan sa sanlibutan. Mamuhay tayong nagliliwanag na makita ng mga tao ang ating pamumuhay bilang isang magandang impluwensya at mabuting modelo sa ating mga pamamahay, sa paaralan, sa ating mga pinagtatrabahuan, at maging sa ating komunidad upang mapapurihan at maparangalan ang ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At nawa na nagkaroon po tayo ng ideya, natuto po tayo tungkol sa kung ano ang tunay na gampanin ng mga Kristiyano. Amen. Amen. Amen po. Lord, praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat, Kuya Ray, sa iyong inahagi sa amin. Po, tunay nga po mga kapatid, no, na dahil nabanggit ni Kuya Ray, kayo ang ilaw, tayo ang ilaw, tayo ang asin, no? Na kinakailangan po talaga na yung ating pong pagiging ilaw ay magkaroon talaga ng kabuluhan sa kanila, magliwanag po tayo, at ganun din naman, mapanatili po natin yung ating alat upang makapagbigay tayo ng lasa patuloy sa mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya po mga kapatid, sabi nga, hindi natin kailangang pilitin na maging asin tayo, ilaw. Kasi nga, nabanggit nga ni Kuya Ray, tayo yung mga asin na talaga at ilaw ng sanlibutan. Kaya dapat lang po talaga mga kapatid, ay nakikita talaga sa buhay natin ito at pinapakita natin. Parang sa simpleng salita po, parang ganito, no? Pag sinabing ilaw at asin, bilang mga mananampalataya, mamuhay tayong mananampalataya. Parang ganon. Bilang mga anak ng Diyos, mamuhay tayo bilang mga anak ng Diyos. Bilang mga iniligtas, mamuhay tayo bilang mga iniligtas. Dapat yun po yung nakikita sa atin. At sa gayon, magiging asin tayo at ilaw ng sanlibutan. Kaya ito po ay mahalagang paalaala sa atin na dapat tayo po ay laging nagliliwanag upang yung mga nadirinlan, yung mga naliligaw ay atin pong matanglawan patungo po sa ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po Kuya Ray, sa inyong binahagi. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Jesus kasama ng inyong buong pamilya. So ngayon po ay dadako na tayo sa ating mga pagpapaalaalan po. Mamayang hapon po
yung po mga estudyante ng SOWO MPO ay meron po tayong pag-aaral, kaya pumunta po kayo rito para po sa ating pakikinig at sa pagtuturo po ni Pastor Martin Golan po. Online din po to. Para po lang po doon sa mga estudyante ng SOWO MPO. Kung sinabi kong SOWO MPO ay School of Worker Online Ministry Training online din po. Ang tawag po dyan? MPO. Kaya mamaya po yung mga estudyante po. Mamaya po, punta kayo po rito. Tapos, mga kapatid, yung mga kabataan naman po, ipaalala nyo na lang, meron po kayong youth gathering sa Lunes, bukas. Bukas po, no? Bukas po kasi ay holiday. Wala pong pasok yon, mga kapatid. Bawal din po, di ba? Bawal din po ang dumalaw sa simenteryo sa mga patay. Bayaan na lang po natin na sila na lang ang dumalaw sa atin. Hindi po. Joke lang po. Joke lamang po. Ay yung pong mga kabataan ay inaasahan po yung pagpunta nyo po rito bukas para sa inyong youth gathering. Kung gusto nyo po mag-invite, mag-invite po kayo. Pero syempre, meron po tayong protocol. Mag-face mask po tayo, face shield. Meron po ritong foot bath. Tapos merong ang tawag dito, yung yung nalimutan ko. Mamaya na po. Ayun po, basta bukas na lang po mga kapatid para doon sa mga youth, naasahan po ang inyong pagdalo. Tapos, yung pong ating midweek Bible study online, pagka Webes, patuloy po na tayo'y makilahok. At sa ating pong lingguhang pagsamba through online din po, mga kapatid. So, atin pong patuloy na isama sa panalangin yung bawat isa, lalo na po sa mga kapatid natin na naapektuhan pa rin ng pandemya. Panalangin po natin yung mga kapatid natin na mga nanlalamig. Baka po may nanlalamig dahil ngayon nga po 30 lang po tayo Minsan po nagte-35 tayo, mahigit pa. Pero ngayon wala po yung iba. Hindi po natin alam kung ano mga dahilan nila. Pero isama po natin sa panalangin po ang ating mga kapatid. Lalo na po yung mga hindi nakakasama sa mga online gathering po. Kaya atin pong lagi po natin isama sila sa ating mga panalangin. At lastly po, papaalala ko po muli, dahil bukas po ay November na, ay yung ating po napag-usapan tungkol po dun sa ating pledges na ibinibigay para sa anniversary. Ang anniversary po natin, online po ipapaalala ko, online, hindi po physical. Kaya lang atin pong ginawa lang po itong pledges natin na itinuloy natin ay para nga po dun sa ating parang project na ito pong pagpasok ng Disyembre, may maibili po tayong mga gift pack na pwede nating may pamigay sa ating mga kapatid. Kaya po ating ginawa, tinuloy po ito tinatawag na pledges po natin pagka-anniversary po natin, pag November. At yung pong ating pledges na yon ay hanggang first week ng December. Ayan, hanggang first week po ng December. Kaya tulong-tulong po tayo mga kapatid sa gawain po ng ating Panginoon. At sabi nga ng Biblia, tayo magkaisa sa puso at damdamin. Lalong-lalo na po sa mga gawain po ng ating Panginoon. Alam nyo, pag tayo po'y nakikiisa sa gawain, ibig sabihin po ay bahagi tayo ng church.
Ibig sabihin po ay parte tayo ng katawan ng ating Panginoon. Yun po yung ebidensya na tayo'y nakikibahagi sa iglesia ng ating Panginoong Yesus. Pag tayo po ay nakikisa dun sa mga gawain. Nakikilahok tayo at ini-involve po natin yung ating mga sarili. Tandaan po natin na lahat po tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo. At ang patunay na tayo bahagi ng katawan ng Panginoong Yesus, kung tayo ay nakikiisa sa mga gawain ng Panginoon. Hindi pwede po kasing nakahiwalay tayo sa katawan ni Kristo. Wala po tayong makikitang bahagi ng katawan na nagtatrabahong mag-isa. Kundi yung iglesia po ay sama-sama po na gumagalaw, kumikilos, at walang iba po yun kundi tayo. Kaya kung ano man po merong gawain tayo sa church, yung mga layunin natin, mga plano, dapat sama-sama po tayo dyan at nagtutulong-tulungan. Amen mga kapatid? So tayo po ay dadako na sa ating pong closing prayer. Ano po? At naandyan pa ba si Kuya Alvin? Kuya Alvin, naandyan ka pa ba? Opo, nandito po ako. Naririnig po ba ako? Okay, Brother Alvin, ito ang closing prayer. Sige po. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa binigay mo pong pagkakataon sa amin, Panginoon. Sa amin po pagsampa sa iyo, Panginoon, ay nakarinig po kami ng mensahe, Panginoon, na kung saan, Panginoon, binigay mo, Panginoon, ang aming alituntunin bilang po mga mananampalataya. Tulungan niyo po kami, Panginoon, ng aming pong pananampalataya ay tumaas palalo, Panginoon. Maging asin at ilaw po kami, Panginoon, na kung saan, Panginoon, kailangan po namin, Panginoon, itong ikalat ang inyong salita upang, Panginoon, marami pong maligtas at magampanan po namin ang aming pong tungkulin bilang po mga believer po ng aming Panginoon Kristo. At the same time, Panginoon, ang utos sa aming Panginoon na ang salita po ninyo, ikalat po namin sa amin pong nakakami pong makilala, sa aming pamilya, at ganoon din pa yun sa mga pagkakataon po na kailangan po ang isagap po salita po yung may share po namin sa lahat po ng tao, Panginoon. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa araw na to. Salamat po sa buhay ni Kuya Ray na pinagkaloob mo po sa aming Panginoon. Siya po ay kalakasan po namin sa aming Panginoon na ginamit mo siya, Panginoon. Natugtungan po ng iyong blessing para sa aming Panginoon at maging Panginoon sa kanyang pong pamilya, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat po ng panukalang pinagkaloob mo po sa amin. At naway, Panginoon, ang aming pong natinig na mensahe ay pumasok po sa aming isipan, pumasok po sa aming puso na kung saan meron po kami tunay na pagkilala sa inyo, tunay po hatikain na kami po ay mamuhay po na ayon lang po sa iyong kalooban. Muli, Panginoon, kayo po ang maging author ng aming pong pananampalataya na kung saan ang leader po na yung pananampalataya ay walang iba kundi ang Panginoon Kristo. At the same time, Panginoon, siya po ang Alpha and Omega po namin, daan namin patungo sa inyo. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa lahat. At ang lahat ng papuri pagsamba po namin ay ukol namin, Panginoon, sa inyo at ang lahat ng aming panalangin po pasasalamat ay pinaparaan po namin sa pangalan ni Jesus ang lahat po sabi ng Amen, Amen. Amen, mga kapatid. Sumalit lahat ang biyaya, ang kanya pong pag-iingat, kapayapaan, pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid. See you on Thursday. Ganun po, sa ating pong mga gawain. Mga young people. Amen. Makisa at makisa. Amen. Amen. Bye-bye po. Amen. God bless Bye-bye po. Mars, bye-bye. Bye po. Salamat po, salamat. Salamat po. Salamat po, Kuya Ana. Salamat po. Bye-bye po sa inyo lahat. Salamat po. At least po, ito parang umaga para sa atin. bless po sa lahat. Bye-bye po. Maraming salamat po. Thank you po. Salamat po. Salamat po. Thank you po. Ingat po kayo. God bless. God bless po.